Tanghali po mga kabiyahero, kami po ay nandito ni Biyahera sa plantation ng kamatis ng aking isang kaibigan at talaga pong may tuturing na farmers dahil siya po ay napakaraming taniman dito sa bayan ng San Jose, partikular nga po dito sa Barangay Aya, San Jose, Batangas. At ang unang-una nga po niyang tinatanim ay nga pong kamatis, mais, labanos at saka po itong ampalaya. Kaibigan na farmer dito po sa San Jose, Batangas, si RJ po, isa sa kaibigan ko na siya po ay nagtuturo sa akin kung paano magpaganda ng sari-saring halaman. At balang araw nga po ay tayo po ay magpapaturo sa kanya at magpapatulong dito kay Boss Nelson para makapagtanim din po tayo ng sari-saring halaman na katulad nga po ang tinatanim ni Boss RJ. Yan po ang kanilang hinaharvest ngayon, kamatis. Bali, tinipinor po nila. Binubukod po yung regular. Ito po ang regular. Alin po ang reject? Ito po ang reject. So bali ilang SR, itong SR. Itong reject. So nakakarami na po sila ng pitas. Yan po, kakarga po sa kanyang jeep mamaya at ibibiyahe po sa isang trading post dito sa Batangas. So ipapashare ko po kay mga kabihero sa plantation ng kamatis ni RJ. Ayan po. Ito po ay nasa mahigit 1 hektarya ang taniman niyang ito ng kamatis. Bukod nga po doon ay mayroon po siyang mga taniman ng ampalaya doon sa kabilang barangay po. So bali ilang pitas na po itong kanyang kamatis na ito. Marami na po ang kapipitas dito. So ito pong ganitong klase ng kamatis na kung tawagin ay lagihay, ito po ay kasama na sa pitas. Ito po ay mahihinog na pag nilagay po natin sa box. So yan po, ito naman po mga ganito ay reject na. Yan po may mga tamang ganyan. Yan po bali 40 hilera po itong kanyang tanim na itong kamatis na napapalooban nga po ng 1 hektaryang taniman. Yan po ang kabuuan ng kanyang taniman ng kamatis. So yan po ang kanyang mga katulong sa sa pagpaparming. Yan po ang kanyang mga mamimitas. Sinisa na kasama namin yun. Digay kapatid yun eh. So sila po ay nagpapahinga at marami pa po silang pipitasin. Ito po kanyang kanang kamay. Si Kuya Kuya Marlon. So shoutout po sa kay Jesse Aguilar ng Tanawan City na nagregalo po ng ating napakagandang sombrero. Sa kanya pong may bahay, kay Eric Mercado, shoutout po sa inyong lahat. At sa De La Torre family, po sa kanyang utol na nasa Canada, shoutout po De La Torre family. Shoutout po sa inyong lahat, lagi po kayong mag-iingat and God bless. Boss Nelson, ilang pong tinor ang ginagawa nyo sa pagpapaki ng kamatis? Bali limang tinor na rin. Bali ano po yung 5 yon? Isang regular, SM, small, tapos double S at SR. So yun po mga kabihirap, bagong kaalaman po, batay nga po sa pagpapaki ng ating
halamang kamatis na ito po ay talagang kailangan po sa ating tahanan. Araw-araw po ito ginagamit. Kaya napakaganda po ang magtanim ng kamatis. Ang ginagamit niya. Meron ka para sa tumbangin. Oo, kaya kayo na matagal mo yan. Regular, small, SM, tapos regular din. Sa araw pala. So yun po, pasyal po tayo dito sa ibang taniman ni Boss RJ. Tapos sa kamatis, meron din po siya mga papaya, mais, po mga tanim niyang papaya. Yun po sa kabila na yon ay labanos. Yun po, kung natatanaw niyo po, ito po ang isang partida ng kanyang papaya. Ito naman po yung mais na napuso na po. Ito po, nag-uumpisa na po siyang bumunga. Nakakatuwa po talaga ito si Boss RJ. Wala po siyang tigil ng pagtatanim. Kung ano po yung naaayon sa panahon, tag-ulan, tag-araw, ay siya po ay hindi nawawala ng mga halaman na tinatanim. Papayahan pa rin po. Masariwa ang kamatis sa kabila. Hindi, tuloy-tuloy pa na nakahibian. Ilang pampitas RJ yan kaya? Nalim pa yan, anim. So ilang beses na pitasan na yan? O, 8 na. Mga 15 pitas. So yung mga So yun po mga kabihero, ito po palang kamatis ay nakaka-harvest tayo ng 15 times. Ibig po sabihin, pag tumama po tayo sa presyo, tumama sa bunga, ay talaga pong malaki ang kikitain natin dito sa kamatis. Ito po si Boss RJ, talaga po nakakatuwa. Marami na po siyang na-invest. Tulad nga po ng mga sasakyan, may mga lote na rin siyang nabibili. Kaya po nakaka-inspire po ito si Boss RJ. Yan po, nag-uumpisa na pong bumunga ang kanyang papaya. RJ, nung variety, Red Lady? Yan po, ito po ay pwedeng pahinugin at pwede pong panggulay. Yan po, nag-uumpisa na po uling mamitasin na yung mga tao ni RJ at tayo po ay manonood po tayo ng pamimitas kung paano sistema ng pamimitas ng kamatis. Yan. Diyan. Nakalagay diyan. Yan po, nag-uumpisa na ulit silang mamitas. So ate, ang kinukuha lang yung lagihay na. Aha. Ayun. Ito, ang dami. Ang dami mamitas dito. Ang daming lagihay. Yan po mga beauty queen ng kamatis. Nay, talagang tuloy po ang kanya pamimitas. Wala pong sombrero si nanay. Ay, wala, hindi ako. Nanay, dapat nagsusombrero, mainit. Protection lang po.
Siyempre makikita kami ang hitsura namin. Hindi po. Para kami mga Huwag po kayong mangyan. mahihiya. Tayo po ay bayani. Bayaning farmers. Na kung wala po tayo, wala tayong ihahain sa hapagkainan. Kaya mabuhay po ang mga farmers. Gano'ng katagal na hinaharvestan itong isang partida na to? Mamaya. Bali isang araw po, one day. Oo. Si nanay nakakatuwa. Talagang napakasigasig po niya. Oh. Lahat po ng mamimitas ay talagang abalang-abala. Ayan po, pasyal po tayo hanggang doon sa dulo. Nanay, ilang araw ho pag-itan bago pumitas uli? Araw-araw na ito eh. Kahapon lang ito pinito. Ang kabilang ini. Pagka po yung medyo maedad na ang puno. Oo. Basta yan may biglaw na. Yun. Sabihin na yan. Kailangan pinipitas basta may lagihay. Oo. Gawa ng pag sobrang hinog. Ang magaling mabulo. So ito po mga kabiyahero ang lagihay. Yan. Yan. Yan po ay nararapat ng pitasin. At masama daw po ayon kay nanay na maaabutin po ng sobrang hinog sa puno. Dahil sa madali daw pong mamamatay ang puno. Balik na po ulit tayo sa pakihan ng kamatis. Yan po, napakasipag na runners, Kuya Marlon. Hektarya na harvest ng 20 tonelada. Oo. Na kamatis. Tama siguro. Mga 50 na lamang, 1 milyon. Kaya ngayon may pagkarati bago Talagang may pera po sa kamatis, mga kabihero. Isipin niyo po, sabi ni Boss RJ, ito po sa 20 tons, pare kasama lahat. lukbo na lang po sa presyo na sabihin natin 40 sa lowest average po. Kulang. Magkakapera po ng 800,000. So kung tumama po sa presyo, dahil ito po minsan ay nagkaka-presyo ng umabot kayo ng magkano at dito ng pinakamataas? 650. 650. Pero sa 650 tama na. So 65 po ang kilo. And sa 20 tons, 1.2 million. Siyempre pong yumaman, wala po tayo may competition ng kamatis. Siyempre din naman maghirap. So yun nga po, ang pagtatanim nga po ay parang isang laro. May panalo at may talo. Handa po tayo kung ano nung magiging resulta ng ating mga tinanim, mga kabihero. Posible pong tumubo at posible pong malugi. Pero mas malimit naman po ang tubo. Yan ang punta sa kamatis. Basta lamang lagi ang tubo, ano? May ikot. May ikot ang tira, kaya wa. Kaya maganda sa iyo, pagka tumama, halimbawa, may mabibili ka, hindi man din mawawala yun. Tulad na yan, ayan mga tao eh. Maraming tauhan. Eh, kasi ang sweldo eh, 50 mile, isang linggaw. Eh, may sanibitin eh. Pero may pagdaan namang talagang sagana, ano? Ayun naman. Araw-araw nagbibenta. Kasi kay Marlon, kuhaan mo, habang nag-uho. Yan. Yung. Fresh na fresh. So, ipakikita ko po mga kabiyero sa inyo kung yung na-harvest na po ni Boss RJ. So, yung una pong harvest nila dito ay so, yan po. 16 box. Sumunod halos doble, Sumunod halos po ay doble. 35. Tapos nung sumunod po ay halos doble na, 60 bucks na. 62. Tapos biglang laki po, 109. So yung sumunod ay 58 bucks.
So ito pong pinipitas ngayon sa estimate mo RJ makakailan. Mga mahigit pa siguro 50. So bali pa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Papitong harvest na pala ngayon. Pakarami po ng harvest ni Boss RJ Ibang dito. kamatis, ibang... Lemon Max Ano ha pangalan ha? Max F1. Daymax 1. Matibay na ha. Matibay, hindi basta-basta nasisira. Hindi basta-basta na Saka yung kanilang hinog, matigas. Yung hindi lambutin. yan. Ito na naman, tingin pa. Mapula na matigas pa. Pinapahinog. Hindi hinog sa puno. Hindi hinog sa puno eh. Oo Yung nga. sa mga yun eh, pinipilas ng medyo hilaw. Digay yung iba pinipitas yata ng mga berde sa dyan, bago pinapahinog, parang kinakalburo pa. Hindi ko matakulay. Hindi talagang ano hinog sa puno. Ah, maganda. So ayun po mga kabihero, kami po ay lalarga na at ito nga po may pa-take out pa si Boss RJ. May regalo po sa ating kamatis. Sasalubot po natin sa ating mga kahanggan. Kaya salamat po sa pagtutok mga kabihero. Ayan pa mahina. Okay.